Okay, great evening sa inyo lahat. Masaya tayo sapagkat nandito tayo ngayon sa ating Wednesday Word. So welcome sa ating Wednesday Word. Habang iba ay dumadanas ng mabigat na mga pagsubok dahil sa nakaraang pagbaha at saka yung mga pagbagyo, yung iba naman ay tuloy-tuloy ang karanasan nila ng pagtanggap ng mga pagpapala sa ating Panginoon. Kayo ba ay nakasubok na ng bumili ng anumang gamit na napeki kayo? Halimbawa sa Lazada, may nabili na ba kayong napeki kayo? O kaya sa Shopee? Ayaw natin ang napepeki kasi alam nyo, kapag ka napeki ka ng anumang bagay, hindi ka natutuwa kasi parang ka naisahan. Lalo na kung wala naman silang COD. Halimbawa, tapos pinagbayad ka na pagdating sa iyo. Akala mo cellphone, yung pala bato lang. No? Mayroong mga ganun kasi. So ngayon, ang mag-uusapan kasi natin ay tungkol sa pagbabalat kayo, yung pagiging peke. Hindi totoo. Ang sabi nga nila, ang hindi totoo, yung hindi dalisay, hindi pure, yung peke na tinatawag. Nakita na ba kayo ng taong peke? Yung minsan nakamaskara, hindi mo alam kung sino talaga siya. Kasi sabi ng isang quotation, fake people are like soap bubbles. Yan. Sabi nga, yung mga peking tao ay parang mga bula ng sabon. It pops out, sabi nagpa-pop out yan, sabi nga pumuputok, it pops out when the sun shines brightly. Ibig sabihin, kapag matindi yung sikat ng araw, yung magandang bula na yan, pumuputok. So doon hinalimbawa ang fake people. Fake people are like soap bubbles. Ang sabi niya, para itong mga bula ng sabon. It pops out, pumuputok, which is directly hit by the sun. Pumuputok siya. Pero hindi ko alam, pansinin nyo, bakit parang mas magaganda yung mga peke kahit sa mga bulaklak eh. Umisa mas maganda yung mga bulaklak na plastic kaysa mga original na halaman, na mga rose. Na makakapagtaka ka nga ang mga Pilipino pagka naabutan ng bulaklak na rosas, alam mo ba niya walang amoy ang rosas eh, inaamoy pa. Alam niyo, walang amoy ang roses. Pero maganda lang siya pagmasdan. Kaaya-aya sa paningin. So ngayon, ang pag-uusapan kasi natin dito, yung peking pagsunod sa Panginoon. Paano natin yun aayusin? Kasi alam niyo, pagka peke ka, hindi yan tumatagal. Kaya nga, ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ay paano natin aayusin? Fixing fake followers. Yan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Fixing fake followers. So, paano natin aayusin yung mga peke na tagasunod dapat ng ating Panginoon? Why? Meron kasing pangyayari sa Bible, sa John chapter 6, nang ang ating Panginoon ay nagpakain ng 5,000 katao. Pero tandaan nyo, bago siya nagpakain ng 5,000 katao, tinanong niya muna si Philip, Philip, hindi na pwedeng pauwiin pa sa kanyang mga bayan-bayan yung mga taong ito na sumusunod sa akin. Paano natin sila pakakainin? So, ganun ang bato ni Jesus doon sa pinapa-problem solving niya si Philip. Sabi niya, naku kahit ika-kaprasong kagat, hindi uubra. Yung isang taon na sweldo, papakain mo dyan, naku, kulang pa sa dami ng mga tao yan. Sinabi niya yun, sabi ng Bible, dahil alam naman ni Jesus ang kanyang gagawin. Kaya nga lang, siyempre, bilang tao si Felipe, talagang nag-isip siya. Ngayon, so madaling salita, may 5 tinapay, 2 isda, galing sa bata, binigay nila yung kay Jesus. Sabi ni Jesus, dalhin nyo sa akin. So pagkatapos niyang magpasalamat kay Yahweh, pagkatapos niya itong itaas sa Panginoon, sa Diyos Ama, siya ay nanalangin, nagpasalamat, at pagkatapos ay tinawag yung mga alagad, ipamigay nyo. So saksing-saksi yung mga alagad na kung paano dumami yung 5 tinapay at 2 isda. At inabutan niya hanggat gusto nila yung mga tao, at pagkatapos niya na mahawakan yon, sila'y kumain yung mga tao hanggat gusto nila, pati rin dun sa isda. Kaya lang, ang sabi ng Bible, nung ito ay kanyang pinaipon, tinausap niyo mga alagad, ipunin nyo. Hindi pwedeng may masayang. So, yun ay dinala na nila. Ngayon, ito masakit. So, nauna na tumawid sa kabilang ibayo, si Jesus. Dun sa kwento kinukwento ko na lang, hindi na natin binabasa. Tapos si Jesus naman ay pumaroon sa burol at pagkatapos siya nanalangin. So, madaling araw, sinundan niya yung mga alagad at natakot sila, akala nila multo.
Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, si Lord ito, si Jesus ito, huwag kayong matakot. Kaya ang nangyari, sumakay sila, si Jesus, sa bangka nila. So, magkakasama na sila ngayon. So, tumawid na sila sa kabilang ibayo. Kaya lang, yung mga taong kumain, yung 5,000, mayroong mga ilang doon na kaya sumunod sa Panginoon, nakita kasi yung himala niya. Pero may mga sumusunod sa Panginoon na kinabukasan, napansin nila wala na si Jesus. Kasi isa na lang yung bangka, wala na yung isang bangka. So, anong nangyari ngayon? Hinanap nila si Jesus. Nung hinanap nila si Jesus, natagpuan nila, kaya kinausap nila si Lord. Ito na ha. Ito iikot yung kwento. Sabi niya, Lord, sabi niya, kailan ba kayo rito? Eh si Lord, kumbaga sa pag-uusap nila ngayon, kahapon pa na doon na si Lord. Nauna silang bumiyahe kasama yung mga alagad. Ngayon, dumating sila, eh kahapon pa doon si Jesus. Sabi nila, Rabbi, kailan pa kayo rito? Yun ang masakit, yung rebuke. Yun ang babasahin natin. So if you have your Bibles, John chapter 6, babasahin natin yung verse 25. John 6:25 at 26. When they found him on the other side, John 6:25 to 26, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Guro, Panginoon, kailan pa po kayo dito? Alam niyo, hindi naman sila sinagot ni Lord. Masakit ang sagot ni Lord. Ang sagot ni Lord sa 26, Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Sabi niya, ang totoo lang, hinahanap niyo ako, hindi naman sa sumampalataya kayo dahil nakita niyo yung mga hiwalang ginawa ko. Sabi niya, kayo ay naghahanap sa akin sapagkat kayo ay nakakain ng tinapay at kayo ay mga nangabusog. Masakit na rebuke yon. Kaya nga ang team natin ngayong gabi, dito sa ating Wednesday Word, ay ayusin, fixing fake followers. Mukha ka lang Kristiyanong nakataas ang kamay, pero nasa loob ka lang ng church, pero hindi si Lord ang dahilan. Ha? Kaya ngayon, ayusin natin ngayong gabi yan. Si Jesus pa ba ang dahilan? Bakit ka nag-church? Si Jesus pa ba ang dahilan? Kaya ka nagsiserve kay Lord? Ikaw ba ay hinahanap mo si Lord? Tama pa ba ang motibo mo? Tandaan niyo, madali ang mameke, madali ang magmukhang Kristiyano, pero alam ng Diyos ang motibo ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaya nga ito, hindi nila ito malulusutan si Lord. Sabi nila, Lord, kailan pa kayo dito? Sa totoo lang, hinahanap niyo ako dahil nangabusog kayo. Nakakakain kayo at nangabusog. So, nirebuke sila. Kaya nga kung tatanungin natin si Lord, Lord, total alam mo naman ang mga motibo ng bawat isa sa amin, bakit kami nag-church, bakit kami nagsiserve sa iyo, bakit kami nasa Wednesday Word, bakit kami may dinidisciple pa, bakit pa kami nagre-reach out, bakit pa kami Panginoon umaattend pa sa mga cell group. Lord, alam mo naman ang motibo namin. Lord, tama ba ang motibo? Lord, kung ngayong gabi hindi po tama ang motibo ko sa pagsiserve ko sa iyo ay parang namemeki lang ako. Nagpapa-impress lang ako na mukha akong Christian. Lord, ayusin mo ako ngayong gabi. Actually, yan ang prayer ko ngayong gabi. Fixing fake followers. So, ayusin natin yung mga peking tagasunod ng Panginoon. At tayong lahat ay kasama dyan at hindi tayo exempted. May katabi ka dyan, tanungin mo siya, peki ka ba? Tanungin mo siya. So, kung wala ka naman katabi, wala kang tatanungin. So, tanungin mo sarili mo, peki ba ako? Ang unang-una na gusto kong ipakita sa inyo rito, sa chapter 6 verses 1 and 2, pinakita dyan na may mga sumusunod kay Jesus dahil nakita nila yung himala. Pero may mga sumusunod din naman na alam din ni Lord ang dahilan. At dito, mapapansin ninyo, yung isang isinagot ng Panginoon ay isang sagot na masakit. Isipin mo ha, nag-effort pa sila kuno. Yan ha, pag-effort pa sila kuno na naghahanap kay Jesus. Pero ang isinagot ni Lord ay isang masakit na rebuke. No, Lord, kailan ka pa po nandito? Kung baka Lord, hindi ka namin nakita, hinahanap ka namin Lord eh. Nag-effort siya, no? Napansin nila, wala na isang bangka. At umalis yung mga alagad. So si Jesus, hindi dumaan doon sa pagsakay sa bangka. Siya ay nanalangin muna. Mapapansin niyo sa ibang part ng gospel, sa synopsis na tinatawag natin. And then sabi ng Bible, kung makikita ninyo dito, ay ang nangyari, sinagot sila ni Lord, pero masakit ang sagot eh. Sa totoo lang, sabi niya sa 26,
hinahanap niyo ako. Hinahanap niyo ako. Hindi dahil sa mga himalang ginawa ko at kayo ay sumampalataya. Hinahanap niyo ako dahil sa kayo ay nangagsikain ng tinapay at kayo ay nangabusog. Ang unang-una na gusto kong pansinin ninyo na bakit may mga Kristiyanong mukhang genuine kung sumunod, pero ang motibo ay Diyos lang ang nakatatalos. Baka alam na alam ng Panginoon ang laman ng puso mo, ang laman ng isipan mo, bakit ka naglilingkod kay Lord. Kasi unang-una, may tinatawag tayo na bread seekers. Yan. Yung mga tinapay lang ang hanap kay Lord, bread seekers. Ito yung masakit na rebuke ni Jesus. Sa totoo lang, sabi niya, hinahanap niyo ako hindi dahil sa sumampalataya kayo. Nakita niyo, nagpagaling ako eh. You don't care about that. What you care is that you ate bread and loaves, sabi niya, and you had your fill. Kumbaga, nakaranas kayo mga busog. May mga naglilingkod sa Panginoon, ang hanap sa Diyos, pakinabang. Naglilingkod sa Panginoon, magmula noon hanggang ngayon, pero ang hanap nila, hindi ang Panginoon. Kundi sila, pardon my word, masakit ito, yung tinatawag na mga user. Gusto lang nilang magamit ang Diyos na taga-solve ng kanilang pangangailangan, pero hindi siya na nakakita ng himala ng Diyos, ang Diyos ay maparangalan. Hindi. Hindi niya nais na maparangalan ng Panginoon sa nakita niya, napansin niya, na witness niya ng mga pagkilos ng Diyos doon sa mga ginawa niyang pagpapagaling. They don't even care about it. What they cared about is, what can I get from you, Lord? Ano ang makukuha ko sa Panginoon? At dito mapapansin niyo na ano nga ba ang nakuha niya? Dito kasi ang sinasabi, ano ang nakuha niya? Ang nakuha niya dito ay yung tinapay. Kumusta ka? Why do you serve the Lord? What keeps you serving Jesus? User ba tayo? Siyempre hindi tayo aamin, di ba? Ang totoo niyan, magpapalusot tayo. At ang sabi nga ng Bible, Lord, kailan ba kayo dito? Oops, review ang tumama. Review ang tumama. Ang sabi ni Lord, sa totoo lang, hinahanap niyo ako. Hindi. Dahil sa kayo ay sumampalataya doon sa ginawa ko himala. Hindi kayo sumampalataya sa akin. Kaya niyo ako hinahanap dahil kayo ay mga nangagsikain at mga nangabusog. Gusto niyo magtuloy-tuloy yun na maranasan. So user ka. User tayo. At yung motibo mo yun, alam ng Diyos. Susunod pa kanyo tayo. Susunod pa tayo. At pa-effort pa. At magaganda pa ang sinasabi natin salita, Lord, kailan ka pa nandito? Ang ganda, di ba? Pero sabi ng Bible, ang hinahanap nyo, yung tinapay, dahil nabusog kayo. Hindi dahil sa sumampalataya kayo. Hindi dahil ako ang dahilan. Ito yung tinatawag kong bread seekers. Si Lord hindi niya hanap. Tinapay ang kanyang hanap. Baga sa Kapampangan, anap-anap niya, tinapay. Hindi si Lord. So mga kapatid, kumusta ka? How's your service to Jesus? Do you find yourself as if you just want the benefits of being a Christian? Pero yung tunay na motibo ay Diyos lang ang nakakaalam? Masakit sabihin ni Lord sa atin yon na kung minsan umiiyak tayo sa Panginoon, ang panalangin natin napakagrabe, pero alam nyo, pagkatapos ng isolve ni Lord yung problema natin, hindi na tayo ganun katindi mag-pray. Hindi na tayo ganun mag-serve. Naghahanap na lang tayo ng pakinabang. Ang hinahanap mo, tinapay para mabuhay, pero hindi tinapay ng buhay. He is the living bread. Si Lord ang tinapay ng buhay. Ang hinahanap natin ay hindi siya na nagbibigay ng buhay. Kundi ang hinahanap lang natin yung tinapay na makakain natin. Sabi nga ng Bible, sabi ni Jesus, dito sa chapter 6, pansamantala lamang yan. Those are just temporary. Kaya huwag niyong pagkaksayan mga bagay na temporary. God can provide anything. God can provide everything. Kaya lang dito, nilinaw ni Jesus. Sumusunod ka sa akin. Pa-effort ka pa, kunyari pa, hinahanap niya ako. Pero ang motibo mo ay alam ko. Ang sabi ni Lord, hindi ka talaga sumasampalataya sa akin. Ang hinahanap mo ay yung pakinabang mo sa akin. Napakinakabangan niya si Jesus eh. Gumawa ng himala, damay siya. Nakakain siya ng tinapay, nabusog siya. Kaya lang, hinahanap niya si Lord, hindi dahil nga dyan siya ay Panginoon na kayang magpakain ng 5,000, ang hinahanap niya hindi yung himala,
kundi yung pagpapala, hindi ng Diyos na buhay, kundi yung tinapay na kanyang kakainin. Alam mo, isang nakakalungkot na bagay na sabi nga ni Marcos, ni PBBM, doon sa kanyang SONA kahapon, kayo na mga kumikickback, kayo mga nag-under the table, kayo na mga nag-overprice, kayo na lumaraket sa mga proyekto ng pamahalaan. Sabi niya, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Let's talk about it. Real talk. Why do you still serve the Lord? Is it because you get something from Jesus? Or it is because He is your Lord? Na hindi man siya mag-provide ng tinapay, hindi magbabago yung pananampalataya mo na susunod at susunod ka pa rin sa Kanya kahit parang tila baga kulang ka sa maraming bagay sa ngayon. Ito kasi hindi ito may tatago. Motibo ito ng mga Kristiyano. Why do you still appear pag may mga practices? Why do you still appear pag may mga cell group? Why do you still support the church pag may mga needs? Is it because you care about Jesus? Or what you are most interested are the things that God is giving to you? Kaya una, ito yung bread seekers. Ang hinahanap natin, tinapay. Hindi yung tinapay na nagbibigay buhay. Number 2, na mapapansin nyo dito ay how can we fix itong klaseng pag-ugali natin na ang motibo natin hindi mo man sabihin pero alam ni Lord. Sa totoo lang, sabi ni Lord, hinahanap niyo ako. Hindi dahil sa sumampalataya kayo sa akin, kundi dahil kayo'y mga nangagsikain at kayo'y mga nangangusog. At kung babalikan niyo yung Bible, napakadami pang ang sobra. At alam natin ang sumobra, 12 baskets pa. Ngayon, how can we fix, sabi natin, fixing fake followers? If you are a fake follower, listen to the word of God tonight. Check natin sarili natin. Am I a fake follower? If not, then praise God. If you are, ikaw lang makapagsasabi yan, makikita mo naman yung mga categories ng mga main points na makikita natin dito. So, number 2, so dinistribute na yung tinapay. I-distribute na yung tinapay at makikita nyo yan sa verse 11. O, basahin natin verse 11. Sabi ng verse 11, Jesus then took the loaves. Kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda, gave thanks, pinagpasalamat niya sa Diyos, and dinistribute niya to those, kanino, who were seated as much as they wanted. Yung mga nakakaupo na pinaupo niya ng mga tao, sila mga nakakaupo, doon niya binigay mga tinapay. At sabi dito ng Bible, He did the same with the fish. So, nung iniabot ito ni Jesus, yung mga tinapay, tinanggap nila, kaya nga sila nakakain. Nung iniabot ni Jesus, dinistribute yung mga fish, the same thing He did with the fishes. So, nung binigay niya ito, tinanggap din nila. So, anong pangalawa? How can we fix yung mga fake followers? Una kasi, merong mga tinatawag natin na mga bread seekers. And number 2, yung bread takers. Yan. Walang ginawa to kundi tumanggap lang ng tumanggap. Bread takers. Una, bread na sinasabi natin na seekers. So, tinanggap nga nila ito, galing kay Jesus, bread takers. Pero, meron din mga bread seekers. Naghahanap ng tinapay. Naghahanap ng tinapay. So, ikaw, ano hinahanap mo kay Lord? Lord, ang hinahanap ko sa iyo, kaya ako hanggang ngayon nag-church, yung answered prayer po. Lord, kaya ako nag-church, kaya ako nag-chatsaga sa Wednesday Word, kasi Lord, meron ako inaantay na ibibigay mo. Yun ba? Alam nyo, nakakaya kay Lord pag nirebuke tayo. Pag nirebuke tayo, rebuke yung umabot sa kanila. Nag-effort, hinahanap siya. Pa-effort ka pa, alam ko naman ang motibo mo. Alam mo ba, sabi ni Lord, alam ko ba't niya ako hinahanap? Hindi dahil sumampalataya kayo. They cared about on what I can do for you. Ang mahalaga lang sa iyo, yung alam mo kaya kong gawin para sa iyo. Dito, yung bread pickers or bread takers, sabi natin, sila yung mga tumanggap lang. May mga Kristiyano kaya nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, kaya siya nagpapatuloy sa Wednesday Word, kasi may mga answered prayers siya. Takers tayo, tumatanggap lang tayo, kumukuha lang tayo, kung ano bigay ni Lord, tanggap lang tayo ng tanggap. How about worshiping Jesus? How about believing in His miracles? How about
serving Jesus, willing to die for Jesus, are you still willing to do it? Pero alam nyo, nung ipinamigay ni Jesus yung tinapay, kaya sila nakakain kasi tinanggap. Ito yung bread takers. Ang dami sa atin, taker lang eh. Taker lang tayo. You don't even invest time with the Lord. Hindi tayo nag-invest ng oras doon sa, I would say, bread maker. Gumagawa ng tinapay. Ang gusto mo lang, kagalingan, gusto mo siyang matake yung kagalingan, pero you don't have time to invest doon sa Diyos na nagpapagaling. Ang gusto mo lang, ikaw ay gumaling, pero wala kang oras mag-invest ng time sa Diyos na nagpapagaling. Taker lang tayo eh. Ano ba mga nararanasan natin sa ngayon? Di ba kaya ka lang naman nag-a-attend pa, nagtsatsaga ka sa Wednesday Word kasi may mga answered prayers ka? But why do you still go to the church? Kasi hindi kami nabaha ang bait ni Lord. See? Tingnan niyo mabuti ito, no? Ang Diyos natin, He takes pleasure in the praises of His people. Nalulugot ang Panginoon, naaaliw siya kapag nakikita niya ang mga anak niya ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos, nananalangin sa Diyos. Lahat yun hindi mo na ginagawa eh. Lalo na pag umaga, nagmamadali ka na eh. Gusto mo nang makapasok, gusto mo nang punta sa school, malate ka. Pero pagdating sa pag-receive at pagtanggap ng sagot niya, walang late-late eh. Walang kondisyon eh. Kahit anong kondisyon, lahat gagawin mo, matanggap mo lang yung blessing na yan eh. Kaya minsan, mapapansin nyo, tayo, meron tayong nature ng pagka-selfish. Kung meron may kasasama ang loob sa atin, ang Diyos, yung may pagka-greedy tayo, yung bang, ang gusto lang natin, tanggap lang ng tanggap. Sana makita natin sarili natin na hindi lang tayo tumatanggap. Hindi ka lang dapat bread taker. You also share what you've learned from Jesus. Binabagi din natin kung ano ang naranasan mo sa Panginoon. Jesus distributed. When Jesus came to you, tinanggap mo lang. How are you? Are you just a bread taker? Ikaw ba ay tanggap ka lang ng tanggap? Pansinin mo sa church. Ang dami mong blessing. You took a lot of blessings. Taker ka nga eh. Pero ayaw mo paggamit sa Panginoon. Ayaw maglingkod sa Panginoon. Ang dami mong blessing. Pero hanggang ngayon wala kang disciple. Paano ka magagamit? Ang dami mong alam sa Bible. Pero wala kang pang naaakay sa Panginoon na disciple. Ang dami mong alam sa Bible pero wala kang disciple. That's a big question mark. Ano yun? Taker lang tayo ng blessing? Ayaw natin magpagamit sa Panginoon? Magpagamit tayo kay Lord. Reach out. Share the bread of life to other people. Huwag ka lang taker. Tumanggap ka ng mga pagpapala. Tumanggap ng pagpapala ng pamilya mo. Tumanggap ng pagpapala sa work. O ganun lang yun? Taker ka lang? Hindi mo ba pwedeng ibigay sa iba kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos na yan na nagbibigay buhay? Sana wag lang tayo taker. Hindi nyo ba napansin? Ang ginawa ni Jesus, ipunin nyo yung mga lumabis. Mapapansin nyo kung paano iningatan ni Lord. Kung paano niya itong, tawag dito, yung, hindi niya sinayang. Sabi kasi, don't let anything be wasted. Sabi niya, huwag nyo hayaang may masayang. So, sininop, yun. Di napansin nyo, sininop niya. Pinasinop niya sa mga alagad. Ang dami sumobra, di ba? So sana, alam niyo, prayer ko, huwag ka lang bread taker. You must be a bread sharer. Dapat sinishare mo rin sa iba. Kung sino itong tinapay ng buhay na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Let the Lord use you. Hayaan mong gamitin ka ng Panginoon. Pagkatapos ng pagpalain ng Diyos, ganun lang yun? Gusto mo ganun lang? Reach out on other people. Abutin natin ibang tao. Huwag ka pumayag na ikaw lang mag-isa ang nakakilala doon sa Diyos na tinapay ng buhay, yung tinatawag natin na the bread of life. So, yung pangalawa na sinasabi natin, hindi ka lang dapat bread taker. Una, bread seeker. Pag naintindihan mo na dapat ang sinisik mo ay yung bread maker or the living bread, hindi ka masisiyan doon na ikaw ay bread seeker lang. Saan galing ang bread? Saan galing ang mga blessing kay Lord? Dapat doon ka interesado. Hindi sa pagpapala, kundi doon sa nagpapala. Doon dapat tayo interesado. And then, hindi ka lang dapat bread taker, dapat bread sharer ka din. Now, pangatlo, so pinag-uusapan natin ay fixing fake followers.
Paano ba natin maaayos ito kung tayo yun? No? Ang pangatlo, sabi natin, yung tinatawag to na bread pickers. Ito naman, yung mga dumampot ng tinapay, ito yung mga alagad. First-hand experience nila. Isipin nyo, bago sila namigay ng tinapay, ibinato muna ni Jesus yung problema kay Philip. Philip, paano ba natin ito pakakainin? Di ba, umangal si Philip. Sabi niya, kahit isang taong sweldo, kahit ikakapraso ka gato, wala, hindi tayo makakabili. Sa dami ng mga tao yan. So, sabi ng Bible, sinubok niya si Felipe, pero alam na niya ang kanyang gagawin. Sometimes God allows things hard to be solved, not knowing that Jesus already knew what He had to do. Hindi mo lang alam na si Lord may maganda palang plano, bakit niya pinayagan yan. Alam niyo ba bakit pinaupo yung mga tao? Gusto makita ni Lord ng ang mga taong ito na sumunod-sunod sa Kanya ay hindi lang niya kayang gamutin ang mga pisikal na sakit, maging yung pisikal na pagkagutom. At dahil nakagawa siya ng mahimala, inaasahan niya sana na lahat sa Kanya ay sasampalataya. Bagamat sa verses 1 and 2 ng John chapter 6, nakalagay doon na may mga sumusunod dahil sila'y sumampalataya. Pero may mga sumusunod na hindi sumasampalataya, na ang hanap lang ay pagpapala. Kaya nga dito kung makita ninyo, sila ay kanyang sinawata. Ibig sabihin, nirebuke sila ni Lord. Ibig sabihin, silang lahat, hindi man sila nagsasalita, sabi ni Lord, alam ko motibo mo, bakit mo ako hinahanap? Bakit ang hinahanap mo lang, hindi yung himala, kundi yung pagpapala na nasaksiyan nyo nung ako ay maghimahin ng tinapay na umabot ng 5,000 kataong kumain at pagkasama doon yung 5 loaves and 2 fishes. Ngayon, kung ikaw yung mga alagad, nang hawak mo ay 5 tinapay lamang, 2 isda, kitang-kita mo yun. Anong nangyari? First-hand experience mo, nakita mo kumilos si Lord. Kaya yung sinasabi ko na bread pickers, sila'y dumampot ng tinapay. Sila yung namigay. Kitang-kita nila ang mga himala ng ating Panginoon. May mga tao na pinapakitaan ng Diyos ng kanyang himala dahil meron pa siyang gagawin sa dulo sa kanilang mga buhay. Kaya itong mga alagad na to ay nasaksihan nila. Para itong alam niyo nung pinag-usapan natin yung John chapter 2, yung kasalan sa Kana. Di ba yung mga servants doon, sabi ko nga, sunod lang sila ng sunod kay Jesus, kaya nakaranas sila ng himala. Sipin mo, yung tinapay, 5,000 katao ang kumain, 5 tinapay, 2 isda. Pero yung sa kasalan sa Kana, yung tubig, alam nila, tubig lang ang nilagay nila ron, naging alak. First-hand experience din ng mga servants. Kaya kung isipin natin mabuti, yung mga nakasaksi, yung mga servants, yung mga disciples, lalo silang hahanga sa ating Panginoon, sa ating Diyos na mapagpala. Kaya kung minsan mayroong mga pinapagawa sa ating si Lord, kung minsan alam niyo, hindi natin naintindihan bakit niya pinapagawa. Alam niyo ba bakit sinabi niya sa mga alagad na, sige, ipunin ninyo ha, sabi niya, yung mga lumabis, hindi dapat may masayang. Alam niyo ba't niya sinabi yun? Kayo yung nag-distribute kanina eh. Kayo yung dumampot ng tinapay at kayo yung nag-distribute. Ngayon, kayo uli ang dadampot, makikita ninyo na yung 5 tinapay, 2 isda, sumobra pa ng 12 basket. Kayo yung mga pickers. Pinagpakitaan sila ni Lord ng himala upang sila ay lalong humanga. Kumusta ka ba? Ano na ba ang mga himalang pinaranas sa iyo ng Panginoon? Ang layunin dyan ng Diyos ay upang lalo kang humanga sa Kanya. Kaya kung mapapansin niyo dito, sabi ng Bible, ito yung mga bread pickers. From questioning, pansin niyo from questioning, question nila lalo-lalo si Felipe, Lord, kahit sa taong sweldo, nabili natin ng tinapay, hindi ubra. Nag-start ng questioning. Pero nung katapos manalangin si Lord, i-distribute yun na yan, from questioning to obeying, sumunod sila. Then, nagulat sila. Napakain 5,000 katao at may sumobra pa 12 basket. At titignan yung stage, no? Nung pagiging bread pickers nila, from questioning to obeying, hanggang sa amazing. Kitang-kita nila na, wow, ang galing ni Lord. Kailan mo nasabing, ang galing ni Lord? Hindi, baka tingin mo, ikaw pa rin na magaling. Wala kang magagawang himala kung hindi papayagan ng Diyos. Kahit may pinag-pray tayo, maganda naging resulta, galaw pa rin ng Diyos yun. Pabor pa rin ng Diyos yun. Pinayagan lang ng Diyos na makita natin ang mga pagkilos niya upang lalo kang humanga at ikaw ay hindi mawala.
So dito, anong gagawin natin kung ikaw yung pinayagan ng Diyos na dumampot? Maraming mga dapat damputin. At ikaw mismo ay makakaranas din. Kitang-kita nila yung himala. Grabe, 5 tinapay, 2 isda, napakaraming tao pinakain. Nung didistribute nila, hindi ko alam kung paano ito dinidistribute, tatagka siya. At lumabis pa ng 12 basket. Tandaan nyo ha, hindi nila ito kinutahan. Ang sabi ng Bible, kumain sila hanggang gusto nila. They ate and were satisfied. Sino napakabait sa atin? Kaya lang alam nyo, ang dami niyang himala pinarana sa'yo, pero dapat ang resulta ay lalong higit pang paglilingkod, higit pang pagpapagamit sa Diyos, higit pang pagsunod sa nais niya. Dapat hindi tayo fake follower. Dito kasi yung mga main points na to, dapat nagbibigay ito ng paalala. This should not be me. Hindi ako dapat ito. Hindi dapat ako maging fake follower. And if tonight, you see yourself as if you're one of these 3 na ating main points, start fixing it today. Let's start fixing it tonight. Fixing a fake follower. Bakit sinabing fake? Pastor, ang sakit kasi nung fake sabi ni Lord, sumusunod ka sa akin? Hindi naman totoo. Pa-worship ka pa? Hindi naman totoo. Nag-effort ka, hinanap mo ako Pero ano nangyari? Alam ko, hindi ako hinahanap mo. May pakinabang ka lang sa akin, kaya ka nagseserve sa akin. Anong pakinabang? Nangakain kayo at kayo'y nabusog hanggat gusto nyo. Marami sa atin, user, ginagamit lang natin si Lord. Ang sakit nun si Lord, ginagamit mo, hindi ba alam ni Lord John? Hindi nga Ang sabi, hindi nga hindi ka nga makakalusot Bago mo siya gamitin, ni-review ka na. Oops, pahanap-hanap ka pa kunyari sa akin Pasiksik ka pa sa akin Pero bread seeker ka pala. Ang hinahanap mo, hindi yung tinapay na nagbibigay buhay, kundi yung tinapay na nauubos, na siyang dahilan kung bakit ka sa kanya ay sumusunod. Linawin natin ito ngayong gabi. How are you? What is the very motive you have while you're still serving Jesus? Sana makita ni Lord, hindi tayo peke. Na kahit marami mga pagsubok, sunod pa rin tayo. Dahil ang objective is to give Him praises. To give Him worship. Na kahit na anong mangyari, si Lord ang dahilan ng lahat ng ito, ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen? So, ulitin ulit ang ating mga main points. Sinasabi natin na bread seekers, may mga bread seekers. Number 2, may mga bread takers. Number 3, may mga bread pickers. Sila yung mga dumadampot. Ito yung mga first-hand experience. Kasi nakita lang, grabe si Lord. Hindi lang masasabi mo, grabe ka, Lord. Lord, grabe ka, Lord. Yun lang masasabi mo. Kasi naranasan mo yung himala. Nakita mo na 5 tinapay lang to Sumobra ba? At kumain sila ng ubod dami and they were satisfied na hindi man lang kinulang. Lord, grabe ka. Hindi lang masasabi mo Kasi first-hand experience mo, nakita mo yun. Ano yung ating conclusion? Pagdating dun sa pagsunod, yung obedience, yung pagiging genuine ng ating pagsunod. Genuine obedience is aligning your will to God's will. So yun ang ating conclusion. Genuine obedience, yung tunay, yung dalisay na pagsunod. Yung puro na si Jesus lang talaga ang dahilan. Sinasabi natin, genuine obedience is aligning your will to God's will. Ang tunay na pagsunod o dalisay na pagsunod ay yung paglilinya ng iyong sariling kalooban doon sa kanyang kalooban. Kung ano ang gusto ng Panginoon, yun din dapat ang gusto. Welcome sa ating Wednesday Word.